POV. Bago kami umuwi ng Iloilo, ay nanaginip ako. Napanaginipan ko ang nangyari 3 years ago. Hindi ko alam pero biglang naging malinaw ang lahat. Kasama na doon ang boses ng babae na nagbigay sa akin ng pechay. Hindi ako makapaniwala na kaboses niya si Mean. Kaya may kutob na ako na siya yung babaeng tinulungan ko. Nakumpirma ko na rin dahil tinanong ko si inay. At ngayon ay nasa harapan ko na siya habang umiiyak. Natatakot ako na baka hindi niya tanggapin ang proposal ko. Nakahinga ako ng maluwag nang tanggapin niya ito. Katabi ko siya ngayon sa higaan niya. Kakauwi lang namin. Alam mo, nakakainis ka. Sabi niya sa akin sabay hampas sa dibdib ko. Langga, sorry na po. Ginawa ko lang yun para puntahan mo ko. Paliwanag ko sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Naisip ko patuloy na baka ayaw mo na sa akin kaya ka pumunta doon. Kasi pumunta ka doon pero sa akin hindi. Umiiyak na sabi niya sa akin. Ako naman ay biglang nataranta dahil humahagulhulo siya. Langga, stop crying. Sorry na po. Pag-aalo ko sa kanya. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Niyakap ko na lang siya dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Baby, I'm hungry, sabi niya sa akin. I want to eat champurrado. Dagdag pa niya sabi. Okay lang ga, you stay here. I'll check muna kung may mga ingredients tayo. Sabi ko sa kanya sabay tayo. Baby, sama ako, gusto kitang pagmasdan habang nagluluto ka. Nakanguso niya sabi sa akin. Nilapitan ko naman siya tinalikan sabay buhat ko sa kanya. Madaling araw na rin at wala pa siyang balak matulog. Lumabas kami sa kwarto niya habang karga-karga ko siya. Nang makarating kami nilapag ko siya sa upuan. Pagkatapos ay naghanap ako ng kakailanganin kong sangkap. Mabuti naman at meron ako nakita. Sinimulan ko nang magluto habang ang langga ko'y panay tingin sa akin. Langga, baka matunaw naman ako niyan? Tanong ko sa kanya. Bakit kasi ang hot mo, baby? Nagsisimula na ako mag-alala para sa sarili ko. Siguradong pantasya ka na naman ng mga kababaihan. Nakasimangot niyang turan sa akin. Hindi ko mapigilang maapektuhan sa sinabi niya. Pinilit kong kumilos ng normal. Langga, sayo lang ako at kahit marami sila, sayo pa rin ako uuwi. Nakangiting sabi ko sa kanya. Tumayo ito. Akala ko'y lalabas siya pero sinara lang pala niya ang pinto dito sa kusina. Lumapit to sa akin at niyakap niya ako. Napangiti naman ako dahil ang lambing niya. Isinalang ko ng kalan sa niluluto ko. Pinaharap ko siya at kinarga. Baby, bakit nakatayo yan? Tanong niya sa akin. Namiss ka kasi niya, langga. Sagot ko sa kanya. Hinalikan ko siya at ganun din ang ginawa niya. Hinalikan din niya ako pabalik. Sabay ungol dahil sa tingin ko'y nararamdaman na niya ang nararamdaman kong init. Patuloy lang kami sa paghahalikan hanggang sa bumaba ang halik ko sa leeg niya papunta sa dibdib niya. Umakyat ulit pabalik sa tenga niya. Langga, I miss you. Bulong ko sa kanya. I miss you too, baby. Let's do it here. Bulong din niya sa akin. Okay langga, don't make any noise, baka magising si inay. Paalala ko sa kanya, tumango naman ito. Inilapag ko siya sa ibabaw ng mesa. Binilisan kong galaw ko dahil ramdam ko sa sabog na ako. Ilang sandali lang ay narating namin pareho ang sukdulan. Hindi pa kami nakapagbihis ay nabigla kami sa katok sa pinto. Sa taranta ko'y sinuot ko kagad ang pantalon ko. Si Mean naman ay binuhat ko papunta sa CR. Pagbalik ko'y binuksan kong pinto. Anak, bakit may naamoy akong sunog? Tanong ni inay sa akin. Nang ma-realize kong sinabi niya ay tumakbo ako kagad papunta sa kalan sabay patay ng apoy. Shit, nasunog pa lang niluluto ko. Lumabas din si Mean sa CR. Inay, ang aga niyo naman pong nagising. Tanong niya kay inay. May naamoy kasi ako nasusunog kaya bumangon ako. Sagot naman ni inay kay Mean. Nasusunog po? Tumingin ito sa akin kaya ngumiti muna ako bago sumagot sa kanya. Nasunog yung champurrado, langga, naubusan ng sabaw. Paliwanag ko sa kanya. Bakit hindi niyo namalayang nasusunog? May ginawa ba kayo? Tanong ni inay sa amin. Nahiya ako bigla, sasagot na sana ako pero naunahan ako ni Mean. Pinasadya ko talaga inay na ipasunog yung niluluto niya. Kanina pa kasi ako natatakam sa sunog na champurrado. Paliwanag niya kay inay. Si inay naman ay ngumiti lang at lumabas sa kusina. Matulog na ulit ako mga anak, sabi ni inay.
Baby, pahingin na ako ng tiyemporado, sabi niya sa akin. Langga, nasunog na yon, kaya wag na, gagawa na lang ako ng bago. Sabi ko naman sa kanya. Pero yun ang gusto ko, baby, nakapout na sabi niya sa akin. Are you serious, Langga? Baka sumakit ang tiyan mo, tanong ko sa kanya. Okay, wag na lang kung ayaw mo, nakasimangot niya sabi sa akin. Huminga ako ng malalim bago naglakad papunta sa niluto ko. Napaubo pa ako nung buksan kong kaldero dahil lumabas ang usok at amoy sunog talaga siya. Kumuha din ako ng mangkok para lagyan ng sunog na tiyemporado. Binigay ko to sa kanya. Baby, pwedeng paabot ng ketchup? Utos niya sa akin. Kinuha ko naman to at ibinigay sa kanya. Thank you, baby. Pinisil ko naman ang pisngi niya pagkatapos ay tumabi ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Nilagyan lang naman niya ng ketchup ang tiyemporado. Kitang-kita kung sarap na sarap siya sa kinakain niya. Samantalang ako parang babaligtad ng sikmura ko. Baby, bakit ka nakatingin? Gusto mo rin ba? Tanong niya sa akin. I'm fine, Langga, kain ka lang. Pero Langga, masarap ba yan? Tanong ko bigla sa kanya. Yes, baby. Super sarap, gusto namin ng mga bibis mo. Eto try mo rin. Tinapat niya sa akin ng kutsara. Langga, sayo na lang yan. Kabadong sabi ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo? Masarap naman eh. Saka matutuwa ang babies natin kapag kumakain din ng daddy nila. Aniya sa akin, hindi naman mainit pero pawis na pawis ako. Baby, nangangalay na ako. Reklamo niya sa akin at alam kong naiinis na to ngayon. Binuka ko naman ang bibig ko at pinasok niya ang kutsara sa loob ng bibig ko. Gusto kong tumakbo sa lababo para ilabas ang kinain ko pero habang tinitignan kong Langga ko na nakangiti sa akin ay pinili kong lunukin ang sinubo niya sa akin. Uminom na lang ako ng 2 basong tubig para tuluyang bumaba ang kinain ko. Hindi ko akalaing mararanasan ko to. Masaya naman ako kahit na weird ito. Sasamahan ko ang asawa ko sa mga sakripisyo niya para sa pamilya namin. Mean's POV. Ngayon ang balik namin sa Manila, dumaan muna kami sa kondo para kumuha ng mga gamit. 1 buwan kasi kami magstay sa bahay ni Papa. Gabi na kami nakarating sa bahay nila. Hindi muna ako bumaba sa kotse. Tell me if ready, Langga, nandito lang ako. Sabi niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagpa siyang bumaba na. Let's go na, baby. Baka hinihintay na nila tayo. Yaya ako sa kanya. Sabay kaming pumasok sa bahay. Binuhat naman ng mga katulong ang mga gamit namin. Nahihiya pa nga ako pero hindi sila pumayag. Sinalubong kami ni Papa. Lumapit ako para humalik sa pisngi niya. Welcome home, anak. Niyakap niya ako. Thank you, Papa. Sagot ko sa kanya. Dumiretso kami sa dining area dahil hinihintay na nila kami. Inasikaso ni Drix ang pagkain ko. So Drix, when is the wedding day? Tanong ni Papa kay Drix. What wedding, Dad? Tanong ni Trisha. Trisha, Mean and I are now engaged. Sabi ni Drix kay Trisha. Kailan pa? Patuloy na tanong ni Trisha. Yesterday lang, Trisha. Ako na sumagot sa kanya. So, engaged na pala kayo. Hindi mo malang sinabi kay Dad, Drix? Nahimigan kong inis sa boses niya. He asked my permission last week, Trisha. Sagot ni Papa sa kanya. At pumayag kayo? Medyo tumaas ang boses ni Trisha habang tinatanong si Papa. Uminom muna ng tubig si Papa. I can't see anything wrong kung magpapakasal na sila. Sagot ni Papa kay Trisha. Dapat maging masaya ka para sa kanila. She's your sister, dagdag pa ni Papa. Tumayo si Trisha para umalis na pero lumingon ito sa amin. By the way, congrats Mean. Sabi niya sa akin bago tuluyang umalis. Pasensya na Mean sa naging asal ni Trisha, sabi ng mama niya. It's okay po tita. Nabigla lang po siguro siya, sagot ko sa kanya. Tanging ngiti lang naging sagot niya sa akin. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na kami ni Drix sa room namin. Nakaupo ako ngayon sa kama habang nagbabasa ng novel sa phone ko. May kumatok sa pintuan kaya binuksan ko. Namungad sa akin si Papa. Anak, can we talk? Tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot. Nilakihan kong bukas ng pintuan para makapasok siya. Hindi rin ako nahirapang makipag-usap kay Papa dahil matatas siyang managalog. Pinay din kasi ang lola ko at simula na ikinasal siya sa mami ni Trisha, ay dito na sila tumira sa Pilipinas. Anak, pasensya ka na kay Trisha. Bago sa kanyang lahat ng ito, sana maging malapit kayo sa isa't isa. Sad sa akin ni Papa. Susubukan ko po, Papa.
Papa, magiging lolo na po kayo. 2 months pregnant na po ako, triplets po. Balita ko sa kanya. Really anak? Good news yan. I'm so happy anak. Alagaan mo sila ng mabuti ha? Sige anak, lalabas na ako para makapagpahinga ka na. Good night. Nakangiting sabi niya pa sa akin. Good night din po papa, yumakap ako sa kanya. Lumabas na si papa kaya bumalik ako sa kama para humiga. Binuhay kong TV at nanood ako ng movie. Saktong nagkiss ang bida nang lumabas si Dick sa banyong nakatapis lang. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin na naman sa bumumbukol na harapan niya. Pakaramdam ko nagiging mahilig na ako simula na mabuntis ako. Normal naman daw yon sabi ni Doc. Nahihirapan tuloy ako dahil lagi na lang nagiinit ang pakiramdam ko. Langga, wag mong titigan ng friend ko, baka tuklawin ka. Nakangiting sabi niya sa akin. Anong klaseng tuklaw baby? Handa naman ako basta masarap yung pagkatuklaw. Hehehe, humahagikik na sabi ko. Binibiro ko siya na may halong katotohanan. Shit, stop teasing me langga. Namumulang ng mukha niya ngayon. Bakit baby, ayaw mo ba akong tuklawin? Kasi ako gusto ko magpatuklaw sa'yo. Pangaakit na anas ko sa kanya. Shit, napamura na to. Pagkatapos ay lumapit sa akin. Be ready langga dahil tutuklawin kita ng paulit-ulit. Sabi niya sa akin gamit ang bedroom voice niya. Dahil ako naman ay sinapian na naman kaya nasasabik na rin akong magpatuklaw. Tinanggal niya ang towel na nakapulupot sa bewang niya. Nakita ko na. Handang-handa ng friend. Yumuko ito't sinimulan niyang halikan. Ang legs ko paakyat ng paakyat hanggang sa narating niya ang labi ko. Hinalikan niya ako. Bawat hagod ng labi niya sa akin nagbibigay ng kakaibang init sa kaibuturan ko. Nagulat ako na sirain niyang damit ko. Baby, bakit mo naman sinira? Reklamo ko sa kanya. Ibibili kita ng marami langga. Habang nasa kalagitnaan kami ng ginagawa namin, ay nabulabog kami na sunod-sunod na katok. Hindi na sana namin pansin pero hindi talaga tumitigil yung nasa pintuan. Wrong timing naman. Nainis na sabi ni Drix habang pumunta sa closet para kumuha ng damit. Ako naman ay tatayo na sana pero hindi pumayag si Drix dahil siya na mismong kumuha at nagsuot sa akin ng damit ko. Pagkatapos namin magsuot ng damit ay lumapit siya sa akin at tinalikan ako. Let's continue later langga. Bad trip naman kasing nasa gitna na tayo eh. Kita ko talagang bitin na bitin talaga siya. Okay baby, mamaya na lang. Huwag ka na sumimangot dyan, okay? Saad ko sa kanya at ngumiti naman ito sa akin. Nang buksan namin ang pinto ay bumungad sa akin si Tricia na may dalang unan. Hi guys, sabi ni Dad. Dapat magkasundo daw tayo kaya sisimulan ko na ngayon. Sabi niya sa akin sabay pasok sa kwarto namin. What are you doing here, Tricia? Tanong ni Dick sa kanya. Dito ako matutulog. Gusto ko kasing katabi ang kapatid ko. Saka gusto ko siyang makasundo. Nakangiting sabi niya. Nagkatingin na naman kami ni Drix. Pwede naman kayo magkasundo nang hindi ka natutulog dito. Dagdag pa ni Drix. Bakit ba Drix? Gusto ko lang naman makasama si Mayan. Ayaw mo ba Mayan? Nag-i-effort na nga ako para magkasundo tayo. Pero ayaw nyo. Parang iyak na ito habang nagsasalita. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin ko. Tumingin lang ako ngayon kay Drix na nakakunot ang noo sa inis. Okay, aalis na lang ako kung ayaw niyo sa akin. Humakbang ito at akmang aalis. Sige Tricia, dito ka na matulog ngayong gabi. Ikaw na lang sa kama ko sa lapag na lang kami ni Drix. Sabi ko sa kanya dahil ayoko na may sabihin siya. No langga, kayo na lang dalawa sa kama. Doon na lang ako sa sofa matutulog. Sabi ni Drix sa akin. Ang laki ng kama, kasya naman tayong 3. Dagdag pa ni Tricia. No Tricia, sa sofa ako. Hindi magandang tignan na katabi niyo ko. Sabi ni Dick sa kanya sa tono ng salita niya alam kong galit to. Lumapit ako dito at niyakap siya. Sorry baby, good night, I love you. Pabulong ko sabi sa kanya. I love you too langga. Hinalikan niya ako, tinugon ko naman to at hindi namin namalayan na natagalan na kami. Napatigil lang kami nung nagsalita si Tricia. Tama na yan, matulog na tayo. Padabog na sabi nito. Ngumiti na lang kami ni Dick sa isa't isa. Pagkatapos ay pumunta na ako sa kama at siya naman sa sofa. Drix POV. Sobrang pagkabitin ang nararamdaman ko, hindi kami magkatabi ni Langga dahil may eksena dito sa kwarto. Hindi magandang pakaramdam ko sa mga pinapakita ni Tricia. Hindi ako makatulog dahil hindi na ako sanay na hindi katabi sa Mayan. Bumangon ako at lumabas sa kwarto namin. Pumunta ako sa kusina para maghanap ng alak na pwede kong inumin. Mabuti na lang at mayroong beer in can. Kumuha ko ng 2 at binuksan ko to. Iinumin ko. Habang pabalik sa kwarto namin, dumiretso ako sa terrace at doon ko pinagpatuloy ang pag-inom ng beer. Nabigla ako nang may yumakap sa akin. What do you think you're doing, Tricia? Tanong ko sa kanya sabay tanggal ng kamay niya
at lumayo ako sa kanya. Drix, bakit hindi na lang ako? Kaya ko namang gawin ang ginagawa ni Mean, sabi niya sa akin. That bullshit, Trisha. Kapatid mong fiancé ko. Galit na sabi ko sa kanya. We can do it naman without telling her, sabi niya pa sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Parang hindi siya si Trisha. Trisha, listen to me. Dahil hindi ko na uulitin pa to. Mahal na mahal ko si Mean at wala akong balak na pagtaksilan siya, sabi ko sa kanya. Drix, kahit isang beses lang after that, wala na. Hindi ko na kayo guguluhin pa, sabi niya sa akin. Ganyan ka ba kadesperada, Trisha? Hindi ka malang ba nahiya? May gigil sa bawat salita ko. Drix, out. Get out now. Lumabas ka na bago ko pa makalimutan na kapatid ka ni Mean. Sigaw ko sa kanya. Magsisisi ka sa pagtanggi mo sa akin. Saad niya sa akin bago lumabas sa kwarto namin. Pinakalma ko muna sarili ko bago lumapit kay Mean at sa tabi sa kanya sa kama namin. Niyakap ko siya ng mahigpit. I love you, Langga. Hindi ako papayag na sirain niya tayo. Bulong ko sa kanya. Bago ako nakatulog. Maaga akong gumising dahil gusto ko na akong gagawa ng pagkain ni Mean. Pagbaba ko sa kusina nandoon ang mga katulong. Good morning po, sir. Bati nila sa akin. Good morning din po, Manang. Okay lang ba, Manang, na ako magluto ng agahan? Tanong ko sa kanya. Naku, nakakahiya naman po, sir. Sagot nito sa akin. Ayos lang po, Manang. Buntis kasi si Mean, kaya gusto kong alagaan siya. Magpahinga na lang po kayo, Manang. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ang swerte naman po ni Miss Mean sa inyo, sir. Sabi ni Mana sa akin. Ako pong swerte sa kanya, Manang. Nakangiting sagot ko dito. Dahil sa totoo lang ang swerte ko sa kanya. Sige po, sir. Kayo na pong bahala dito. Ako'y maglilinis na lang muna. Paalam niyo sa akin. Sige po, Manang. Nagsimula na ako magluto ng breakfast. Bala ko na iakyat na lang sa itaas pagkatapos ko magluto. Alam ko rin kasing tatama rin siya na bumaba kasi tuwing umagi gusto niya sa kwarto lang palagi. Dala na rin ang pagbubuntis niya'y talagang antukin siya palagi. Paakyat ako sa hagdan nang makasalubong ko si Trisha. May dala-dala akong tray nang bigla na lang niya akong halikan sa pisngi. Good morning, Drix. Nakangiting bati niya sa akin. Walang maganda sa umaga ko, Trisha. And please, stop being desperate. Patuloy ako sa pag-akyat kahit deep inside. Gusto ko na sumabog sa galit. Saktong pagpasok ko sa kwarto, gising na si Mean. Nakita ko lang siya ay nabuna na kagad ang lahat ng inis ko. Good morning, Langga. Bati ko sa kanya. Good morning din, baby. Ikaw ang katabi ko kanina. Umalis ba kagabi si Trisha? Tanong niya sa akin. Pinalabas ko siya, Langga. Nakita kong pagkunot ng noo niya. Pinalabas? Bakit? Nagtatakang tanong niya sa akin. Ayoko sa mga kinikilos niya, Langga. Lumabas ako dahil hindi ako makatulog. Kumuha ko ng beer at inom ko sa terrace pero nagulat ako nang yakapin niya ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat dahil ayaw ko na maglihim. Malandi talaga. Anong karapatan niyang yakapin ka? Thank you, baby, dahil naging honest ka sa akin. I love you. Naiinis ito pero kagad din itong napangiti sabay yakap sa akin. I love you, Langga. Ayoko na maglihim sa'yo. Hinalikan niya ako sa pisngi habang paakyat ako dito. Dugtong kong sabi sa kanya, saan banda? Burahin mo, baby. Naiinis na utos niya sa akin kaya pumunta ako sa banyo para maghilamos. Paglabas ko'y kita ko pa rin ang inis sa mukha niya. Langga, please calm down. Bawal kang ma-stress, isipin mo triplets natin. Malambing kong paalala sa kanya. Nakakainis lang kasi, Drix. Akala ko, okay na pero anong ginagawa niya? Hindi siya tumitigil hanggat hindi kanya nakukuha. Kung hindi lang dahil kay Papa, ay hindi ako titira dito. Umiiyak na sabi niya. Hush, Langga, don't cry. I promise ikaw lang, hindi kita ipagpapalit. Pagbibigay ko ng assurance sa kanya, yumakap ito sa akin at hinalikan ako. Let's eat na, Daddy, nagugutom na kami. Malambing na anas niya. Langga, tinawag mo kong Daddy? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya dahil bigla akong natuwa. Opo, dahil magiging daddy ka na, di ba? I like it, much better than baby. Masayang sabi ko sa kanya. Nagsimula na kaming kumain, magana naman siyang kumain. Simula nang magbuntis siya, napapansin ko na palagi siyang nagugutom. Sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil hindi pa siya humihingi ng mga kakaibang pagkain at bagay. Nung nakaraan lang pero ngayon wala na. Pagkatapos namin kumain ay parang bumaliktad ang sikmura ko kaya mabilis akong tumakbo sa banyo. Sumunod naman siya sa akin. Daddy, are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin. I'm fine, Langga.
Let's shower na, sabi ko sa kanya. Nilakong pinto. Pagkatapos ay lumapit ako sa kanya. Nakahubad na ito kaya malaya kong pinagmasdan ang kurba ng katawan niya. Napapansin ko na medyo nagkakalaman na siya. Daddy, baka matunaw ako niyan. Tara na, maligo na tayo, di ba may work ka pa? Langga, baka pwedeng ipagpatuloy yung kagabi. Bulong ko sa tenga niya, sabay himas si dibdib niya. Daddy, Langga, wala na akong sinayang na oras dahil sinakop ko ng labi niya. Napangiti naman ako dahil tinugon niya kaagad, binuhat ko siya at umupo kami. Nasa kandungan ko siya ngayon, pakiramdam ko, malapit na ako sumabog. Kaya may alam talaga ako nagiging ganito. Ilang sandali pa ay narating namin ang rurok. I love you, Daddy. Malambing na sabi niya sa akin. I love you, Langga. Maligo na tayo dahil nagsisimula na naman ako mabatrip. Nanggigigil na sabi ko dahil may hula na ako kung sinong nasa labas. Bakit kasi hindi mo nilakang pinto? Ha ha ha. Baka yung gustong maging other woman mo yon. Ang gwapo mo kasi tapos yummy pa. Tumatawag sabi niya. Sorry na lang siya. Loyal to and please Langga. Stop seducing me. Baka hindi na tayo lumabas dito. Saway ko sa kanya. Mian's POV. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ko ilulugar ang inis ko sa kapatid ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya niyang gawin yun kay Drix. Pasalamat din ako dahil hindi naglihim sa akin si Drix. Hanggang ngayon, hindi ako makamove on sa ginawa ni Trisha. Kinatok lang naman niya kami sa banyo para sa walang kwentang bagay. Sinabi lang naman niya na wala naman, trip lang daw niya. Umalis na si Drix para pumasok sa trabaho. Ganon din si Papa. Pumasok na rin sa trabaho. Dito lang ako ngayon sa kwarto. Ewan ko ba, pero wala naman akong ganang lumabas. Hindi ko na malaya ng oras, hapon na pala. At nakatulog ako sa sobrang pagbabasa ko ng mga novel. Naaliw ako ngayon sa pagbabasa. Nagising ako dahil sa halik sa akin ni Drix. Daddy, ang aga mo nakauwi, tanong ko sa kanya. Inagahan ko talaga. Dahil gusto ko mag-date tayo ngayon, nakangiti niya sabi sa akin. Really, Daddy? Tanong ko sa kanya. Opo Langga, alam ko kasing nababagot ka dito. Bihis ka na para makaalis na tayo. Umupo ako sa lap niya at niyakap ko siya. Thank you Daddy sa pagmamahal mo sa akin. Minsan naisip ko kung deserve ko ba yung love na binibigay mo sa akin. You deserve it Langga. Salamat dahil minahal mo ko. Sabi niya sa akin sabay halik sa labi ko. Namasyal kaming dalawa, kumain kami ng street food. Umpo sa bench habang nakatanaw sa dagat. Ang sarap sa pakiramdam, nakasama mong taong mahal mo. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na ganito pa rin kaya kami sa pagtanda namin. Anong iniisip mo Langga? Tanong niya sa akin. Iniisip ko kasi Daddy kung ganito pa rin kaya tayo ka-in love pagtanda natin. Nakakatawa 'di ba? Yun kagad ang inisip ko. Tumatawang sabi ko sa kanya. Of course Langga, sure ako sa feelings ko sa'yo. Hindi na ata to titibok para sa iba dahil pagmamay-ari mo na to habang nabubuhay ako. Madamdaming sad na sa akin. I love you Daddy. Mahal ka namin ng triplets mo. Malambing na anas ko sa kanya. I love you too Langga ko. Kayo ng buhay ko. Sabi niya sa akin. Uwi na tayo Langga. Bawal sa'yo matagal sa labas. Mahamog na. Kabilin-bilinan kasi iniinay sa akin na alagaan kita at kahit hindi pa niya sabihin gagawin ko talaga. Tawagan na lang natin si Papa sa kondo tayo uuwi. Ayaw ko muna dumatulog. Masisira ang beauty ko kay Trisha. Inis na sabi ko. Tinawagan ko si Papa na sa kondo kami matutulog. Gumawa na lang ako ng dahilan. Ayaw ko kasi na mag-alala si Papa tungkol sa amin ni Trisha. Kapatid ko pa rin siya. Hanggat kaya kong iwasan na magkasira kami, ay gagawin ko. Hindi ko lang alam kung hanggang saan naabot ang kagustuhan niyang makuha sa akin si Drix. Nakarating na kami sa kondo. Sa kondo niya kami tumuloy. Mas gusto ko kasi ang lambot ng kama niya. Nakahiga kami ngayon sa kama habang nanonood ng TV. Nakayakap ako sa kanya. Langga, tawag niya sa akin. Bakit Daddy? Pakasal na tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Seryoso? Gusto mo nang ikasal na tayo? Akala ko ba gusto mo after ako makangapanganak? Nalilito kong tanong sa kanya. Hindi na kasi ako makapaghintay Langga. Magpakasal na lang tayo ulit sa simbahan. Sa ngayon, civil wedding muna. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Nagunahang pumatak ang mga luha ko. Umiiyak ako dahil masaya ako. Pinag-isipan ko itong mabuti Langga. Isekreto muna natin sa kanila. Tinawagan ko na rin sila Tor at Cassandra. Tayo lang ang makakaalam. Pumapayag ka ba Langga? Muling tanong niya sa akin.
Yes, Daddy, pumapayag ako. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Thank you Langga, I love you. Niyakap niya ako. I love you too Daddy. Kailan palang kasal natin? Tanong ko sa kanya. Bukas na bukas din Langga, isama mo si Chelsea para maging witness at si Thor naman sa lalaki. Aniya sa akin. Okay sige Daddy, tatawagan ko siya. Itatanong ko kung may flight ba siya. Tumayo ako at kinuha kong phone ko para tawagan si Chelsea. Hello Chelsea, kausap ko sa kabilang linya. Hello friend, nautal na sagot niya sa akin. Chelsea, anong nangyayari? Bakit ganyan ang boses mo? Tanong ko sa kanya. Kasi nag-exercise ako. Sagot niya ulit sa akin. Chelsea, sino kasama mo dyan? Alam ko may ginagawa ka. Tanong ko sa kanya. Usap tayo later friend ha, hayaan mo muna ako mag-exercise. Bye! Paalam niya sa akin. Alam kong gumagawa yun ng milagro. Sino kayong kasama niya? Berhen pa yun at alam kong sabi niya ibibigay niya lang yun sa lalaking mahal niya. Hinayaan ko na lang matanda na siya at alam na niyang ginagawa niya. Kaya magpadala na lang ako ng mensahe sa kanya. Bumalik ako sa higaan namin at nakita ko na tulog si Drix. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. Kaya minamadali niyang kasal namin pero alam ko na makakabuti yun sa amin dalawa. Nahiga ako at niyakap ko siya. Hanggang sa nakatulog din ako. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Wala na sa tabi ko si Drix kaya pumunta muna ako sa banyo para mag-toothbrush at maghilamos. Paglabas ko wala akong naabutan na Drix kaya dumiretso ako sa kusina. May mga pagkain na siyang inihanda at may kasamang note. Good morning Langga, sa Chelsea ang makakasama mo mamaya. See you, I love you so much Daddy. Napangiti naman ako. Umupo na ako at nagsimulang kumain. Malakas na talaga akong kumain ngayon dahil nagkakalaman na ako at may umbok na rin ang tiyan ko. Hindi pa ako tapos kumain nang biglang sumigaw ang kaibigan ko pagpasok niya sa kusina. Good morning friend! Ready na bang bride to be? Tanong niya sa akin. Good morning din friend, kamusta naman ang evening exercise mo? Masarap ba? Pagbibiro ko sa kanya. Nakita ko na mula siya kaya alam ko na alam niya ang tinutukoy ko. Super, kung alam ko lang na masarap pala yun. Sana noon ko pa ginawa. Nakangiting sabi niya sa akin. Ikaw talaga, pero i-guard mo yung puso mo friend ha. Ayaw ko na masaktan ka. Paalala ko sa kanya. Thank you friend, alam kong sasaya ako parang katulad mo. At teka lang, bakit akong topic dito ikaw ang ikakasal? Tumitiling sabi niya. Akala ko pa nga next year pero minamadali na kasi niya si Chelsea. Sabi ko sa kanya. Ano ka ba? Okay lang yun. Siguro iniisip niya yung triplets. Masaya ako para sa'yo friend at tingin ko, masaya din ang baby angel mo dahil magpapakasal ng mommy at daddy niya. Congrats friend. Niyakap niya ako at binati. Thank you Chelsea kasi lagi ka nasa tabi ko. I love you friend. Madamdaming pahayag ko sa kanya. Love you too friend. Tama ng drama. Mag-ayos na tayo. Eto palang damit mo. Si Ate Cassandra nagpadala niyan kanina. Sabi niya, pinunasan ko naman ang luha ko. Si ate talaga kahit kailan, napaka-supportive niya sa akin. Ang swerte ko sa kanila ni Chelsea dahil lagi silang nandyan kapag kailangan ko sila. Mamaya ikakasal na ako sa lalaking mahal ko, kaya kailangan ko na maghanda para naman maganda ako. Alam ko nang maganda na ako sa paningin ni Drix pero gusto ko yung bongga ko ngayon. Soon to be Mrs. Gomez na ako. Matuloy na kaya ang simpleng kasal na gagawin ni Mean at Drix? Ano ang gagawin ni Trisha ngayon kahit ipagpilitan niya ang sarili kay Drix? Hindi niya ito makukuha. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.